ang topic po natin ngayon is all about shepherding your child's heart. No? Ito po yung pinaka-topic natin ngayon for this second Sunday, shepherding your child's heart. When we talk about shepherding po, ano po yung unang pumapasok sa ating isipan? Kapag tayo parating nasa church, simula nung tayo bata pa, nag-children's church po tayo, nandyan po yung term na shepherd. At alam po natin na ang ginagawa po ng shepherd ay nag-aalaga po yan ng mga tupa. Ginagabayan sila kung saan sila pupunta, kung paano sila kakain. So lahat ng ginagawa ng mga alaga po ng shepherd ay si shepherd po mismo ang nagbibigay ng instructions, siya po mismo ang naggagabay po doon. Ayan po So bago po tayo magsimula sa topic ko po na ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Babasahin po natin yung ating topic po. Ito po ay makikita sa Deuteronomy chapter 6 verse 1 to 9. At ang akin pong version na ginamit po dito ay yung tinatawag po nating Pinoy version. So if ever po na hindi po kayo familiar sa Pinoy version, nasama na po ito sa vlog ni Pastor Andrew. Ayan po, nag-advertise po siya ng Pinoy version. So ito po yung bagong published po na version ng Bible na Pinoy po talaga siya. Bakit po Pinoy? Dahil mostly may Taglish po ang dating po niya. So ibig sabihin, may mga term po na hindi na talaga binigyan ng lalim yung Tagalog, kundi dun sa point na mas madaling maintindihan ng lahat, ng pangkalahatan na tao. Kumbaga, kung ano yung parang mas madali nating mag-gets ngayon, hindi na natin kailangan mag-research pa sa internet kung ano yung mga sinasabi ng ganito. So yun na po yun. No? So inaanyahan ko po ang bawat na isa na magbasa po nito from verse 1 to 9. So verse 1 po tayo, sabay-sabay po tayo. Sabi po salita ng Diyos, ito ang utos, instructions at rules na binigay ni Lord na inyong Diyos sa akin para ituro sa inyo. Sundin nyo ang mga ito sa lupaing pupuntahan at sasakupin nyo para habang buhay kayong magkaroon ng takot, pati ang mga anak at apo nyo, kay Lord na inyong Diyos. Sumunod kayo sa mga utos para mabuhay kayo ng matagal. Verse 3 po, kaya Israel, makinig kayo at sundin nyo itong mabuti para maging maayos ang buhay nyo at dumami kayo ng todo sa mayaman at saganang lupain. Yan ang promise ni Lord na Diyos ng ancestors nyo. Verse 4 po, next slide. Makinig kayo, bayan ng Israel, si Lord ang Diyos, si Lord lang. Mahalin nyo si Lord na inyong Diyos ng buong puso at isip, pati buong lakas nyo. Itanim nyo sa puso nyo ang mga utos na ibinibigay ko ngayon. Ituro niyo yun sa mga anak nyo, sabihin nyo sa kanila kahit nasa bahay kayo o naglalakad sa daan, kahit matutulog na o kaya naman paggising nyo sa umaga. Isulat at itali nyo yun sa mga kamay at noon nyo para lagi nyong maalala. At last verse po, isulat nyo yun sa mga frame ng pinto ng bahay nyo, pati na rin sa mga gate ng bayan. Purihin po ang Panginoon. Lahat po tayo ay manandalian po tayong manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at alam po namin na ang inyong presensya ay parati namin kasama saan man kami pumunta. At lalo na ngayon, Panginoon, na kami nagkakatipon para sa inyong pangalan. Kami po, Panginoon, ay inyong gabayan. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon, sa anumang mga bagay, Panginoon, na maaari makapaghadlang para kami makapakinig, para ma-deliver, Panginoon, na maayos ang inyong salita, Panginoon. Ang inyong salita, alam po namin, ang inyong pangako ay hindi po babalik sa inyo na wala po itong ginawang pagbabago sa aming buhay. Bagkus ito po, Panginoon, ang siyang magiging dahilan para lalo kaming magbago, no, from glory to glory, Lord Jesus. So thank you for this word. Thank you for everything, Panginoon. Thank you for everyone, for the fellowship. And syempre, Panginoon, maraming salamat sa inyong kapangyarihan at sa inyong buhay na ipinagkalob sa amin. Sa tanging pangalan na Jesus, Amen. Pwede na pumupo ang bawat isa. Ayan po, bigyan ko lang muna ng parang, ano tawag dito? Yung nabasa po natin na Pinoy version, kung mapapansin po ninyo, parang typical po siya na version na kung saan, parang pag nag-uusap lang tayo about kay Lord, parang ganun din yung mga binabanggit natin. Like, si Lord talaga ang makapangyarihan. O, di ba? Parang ganun. Kaya po anong nangyari, yung version po talaga niyan is parang pang Pinoy na pang Pinoy po talaga.
Ayan po. Next slide po, meron po tayong video na papanoorin. Ayan po. Napakasimple po ng video at alam ko po na ang bawat isa na nakapanood sa inyo ay may idea, hindi man magkakaparehas, pero alam ko po na yung pinaka-principle, pinaka-point po, na gets po natin yon. At alam ko din po na nararanasan natin ito. Tama po ba? Sa rules, sa trapiko, sa rules na binibigay ng doktor, huwag ka muna magkape, huwag mong kainin itong ganitong bagay, pero dahil okay ka na, nagkape ka, ang saya-saya. Tapos mamaya, nagpalpitate ka. Ayan po, ano. Bawal magmaneho ng walang helmet. Ayan, gabi naman, hanggang 5 lang naman ang trabaho. Tama ba? Ng mga otro, ng mga pulis, tapos bigla nagmaneho ka, tapos bigla may nagpito sa'yo. Nag-overtime pala si officer. 500. Parang ganon. Pag LTO, 3,000. Biglang chinek pa, walang rehistro, 12,000. O, ayun. So yung mga consequences po na yun, ay napapansin po natin na similar po ang nangyari doon sa video natin na panood. Meron pong sign na nagsasabi sa kanya or instructions na bawal maligo dito. Tinest niya. Bakit kaya bawal? Okay naman na. Hindi naman ako napaso ng tubig. Parang ganun, ano? Tapos yung nandun na siya sa loob, tinitingnan pa niya instructions. Sabi bawal daw, pero okay naman. Not realizing na kaya pala bawal dahil at the end nun, may consequences na nangyayari. So pag sumuway po tayo, pag hindi po tayo sumunod, may consequences po nangyayari. At ang kabaliktaran po nito, syempre, kung may consequences po tayo na hindi maganda kapag hindi natin sinunod ang instructions, paano na lang kapag sinunod natin yung instructions na ito? Yes, there is also positive consequences. At alam po natin yon. Ang matatanggap po natin ay reward. Tama po ba? Pag sumunod ka sa utos, you have reward. Pag hindi ka sumunod sa utos, you have that actually negative consequences for that. No? So, based po that sa ating nabasa, and po, next slide po. Ayan. Ang title ko nga po pala ngayon is Kasaganahan ng anak sa instructions ni Lord mahahanap. Ulitin ko po ha. Kasaganahan ng anak, no, sa instructions ni Lord mahahanap. Shepherding our child's heart. No? So kung meron man po dito mga YP na wala pang anak, ayan po, no, maging aral po ito. Ayaw mag joke lang, no? So maging aral din po ito na kung saan ito po isang napakagandang balita or napakagandang instructions na iniwan sa atin ni Lord simula pa sa mga Israelites hanggang sa atin ngayon. Dahil sabi nila ng Panginoon, inyo itong iutos at ipaalala sa inyong mga anak at sa mga anak nila. Kaya po kung mapapansin ninyo, yung mga instructions po na ito ay atin pa rin pong sinusunod at atin pong naririnig dahil yun sa utos din ng Panginoon. No? Kasaganahan ng anak sa instructions ni Lord mahanap. Sino nga ba sa atin ang ayaw maging masagana ang kanilang mga anak? Sa mga parents po, taas po ang kamay. Gusto ko pong makita kung ilan ang mga parents dito. Ay mga parents po, ayan. Sa mga parents po, katulad ko na maliliit pa ang anak, we strive our best ma-promote, lahat-lahat talaga. Magsa-sideline ka na kung kulang ang trabaho, magsa-sideline ka pa sa gabi, madaling araw ka na matutulog para sa kinabukasan ng ating mga anak. Tama po ba? Tama po ba? Tama, ano? Araw-araw sinasabi natin, nak, huwag kang maglalakad sa gitna ng kalsada. Nak, dito ka lang sa tabi maglakad.
Nak, maghugas ka ng plato, ganito maghugas ng plato. Ayan po, lahat ng mga instructions po na yan, parati po nating inuutos or ating parating pinapaalala sa ating mga anak dahil gusto natin na yung ating mga anak ay maging masagana, maging successful. Tama po ba? So next slide po. Kung kasaganahan ng anak ang nanaisin, ayan po ha, kung ang kasaganahan po ng anak ang ating nanaisin po, una, utos ni Lord ay dapat nating sundin. Yan. So, ibig sabihin po nito, kung kasaganahan ng ating mga anak po ay ating gustong naisin po nila, then una po nating gagawin is yung utos po ni Lord ay sundin po natin. Dahil sabi po sa verse 4 to 9, makinig kayo bayan ng Israel, si Lord ang Diyos, si Lord lang. Mahalin nyo si Lord na inyong Diyos ng buong puso at isip, pati buong lakas nyo. Itanim nyo sa puso ninyo ang mga utos na binibigay ko ngayon. Ituro nyo yun sa mga anak nyo, sabihin nyo sa kanila kahit nasa bahay kayo o naglalakad sa daan, kahit matutulog na kayo, or kaya naman pagising nyo sa umaga. Isulat at itali nyo yun sa mga kamay at noon nyo para lagi nyong maalala. Isulat niyo yon sa mga frame ng pinto ng bahay nyo, pati na rin sa mga gate ng bayan. Lahat po ito ay mga kautusan or instructions na ipinagkaloob ng Panginoon para sa mga Israelites. At syempre, ang mga Israelites po ay children of God, and as we accept Jesus Christ as our personal and Savior, we have become the children of God or son of God or children of God. So ibig sabihin po, ang mga salita na ito po ay para na rin po sa atin. And syempre, ano ba yung mga utos na ito? Unang utos. Ayan, sabi po doon, mahalin si Lord ng buo. Mahalin si Lord ng buo. Wala pong any hesitation, wala pong any reservation, buo po. Sino po sa inyo dito ang may asawa? Yan, may asawa. May mga asawa po. O sige, wag na lang po siguro tayo magtawag ng mga mag-raise ng hands po, no? Kasi, kumbaga, ang congregation kasi is combination or ng mga iba-ibang klase ng mga tao. And syempre, may mga nahihiyang tumaas ng kamay for that. Baka kasi mabidyohan, nakalive pa naman. Joke lang po, ano? So, sa mga asawa po, di ba, ano po yung sinumpa natin sa, sa altar? Na mamahalin natin, no, sa hirap at ginhawa. Mamahalin natin yung ating mga asawa ng buo, lahat-lahat. Ayun po, no, yung buo. So, similar po doon, kung paano po natin minamahal ang ating asawa, ganun din po ang pagmamahal na sinasabi nating buo. Kung paano po tayo nagiging romantic sa ating mga asawa, kung paano natin minamahal at inaaruga yung ating mga anak, ganun din po yung sinasabi na mahalin si Lord ng buo. Dahil sabi dito sa verse 5, no, mahalin nyo si Lord na inyong Diyos ng buong puso. Ibig sabihin, lahat po tayo may puso. Amen po ba? Amen. Parang amen. Ayan po, no? Lahat tayo may puso. Amen. Lahat ba tayo may isip? Amen. Lahat ba tayo may lakas? O pagod na? Yung tipong papasok ka ng Monday, ubus na kagad. No, pagka Tuesday, wala na, parang gusto mo na maging Friday. Parang ano, no? So, pati buong lakas. Ibig sabihin po nito, buong buo po ang ibig sabihin na gustong iparating ni Lord dito. Sa puso, di ba kasi may sinabi si Lord kasi si Lord Jesus, they worship me in vain. Dahil they worship me with their tongue, pero yung kanilang mga puso ay wala doon. So ibig sabihin, maaari tayong mag-express, maaari tayong gumawa ng isang bagay na sa tingin ng iba ay isang uri ng pagmamahal, pero wala yung puso natin doon. May ganun po. Nakakalungkot, pero may ganun po talagang pangyayari.
May mga ganun nangyayari na kung saan nakikita ng mga tao, ay grabe, mapagmahal itong tatay na ito, binibigay niya yung kung ano yung kahilingan ng mga anak niya, kung ano man ang nais ng mga anak niya, pinagkakaloob niya, parang ganun po, ano. Pero actually, nagpo-provide lang siya even without the heart. No? Without the heart, yung puso. So, ang nais po ni Lord is kapag tayo po ay magmahal, no? Nandun dapat yung puso natin, yung ating isipan, pati na rin yung ating lakas. No? So mahalin natin si Lord ng buo at pangalawa, itanim sa puso. Itanim sa puso. Ano ba yung itatanim natin sa ating puso? Yung mga utos ni Lord. Ilagay natin sa ating puso. Huwag lang nating i-memorize. John 3:16. Memorize. Memory verse. For God so loved the world that whomsoever, ayan po. Ang pagkakaiba po nung nasa isip natin, na-memorize natin. But if our heart is in it, ibig sabihin, sinasa puso po natin yung salita, yung kapangyarihan po ng salita ni Lord ay nagmamanifest po. No, nagmamanifest. Kaya nga sabi sa verse, itanim nyo sa puso nyo ang mga utos na binibigay ko ngayon. Dahil alam ni Lord na yung mga utos na yon ay makapangyarihan at magdudulot sa mga Israelites into prosperity. Kasaganahan. Di ba? Tama po ba? Kapag ang instructions, kapag ang utos, kapag ang mga pangaral ng inyong mga magulang ay nandyan sa inyong puso, ano po ang nangyayari? Yung mga tinuro sa inyo ng mga magulang ninyo nung kayo'y bata pa, hanggang nagkaanak po kayo, ano po ang nangyayari kapag yung mga utos na yun, yung mga pangaral na yon at kautusan na yon ay nasa inyong puso. Di ba, automatic po, yun yung ating mismong ginagawa sa ating mga anak. Kung naging protective yung ating mga magulang sa atin at ayaw na tayong masaktan, ayaw na tayong mapariwara, ano po ang ginagawa natin sa ating mga anak? Ganon din po. Tama po ba? May mga nakakalungkot na pagkakataon na kung saan na-abuse yung anak at dahil tumanim yun sa kanilang puso, paglaki nila at nagkaanak sila, nagiging abusive din sila. Kaya nga sabi ni Lord, itanim nyo sa puso nyo ang mga utos. Hindi po utos ng mundo, kundi utos po ni Lord. Dahil alam po ni Lord, pag yung utos na yun ay nasa puso po ninyo, paglaki po ninyo, nagkaroon na kayo ng anak, ipapamana nyo yun sa inyong mga anak. Nagkaroon kayo ng apo, ipapamana nyo yun sa inyong mga apo. Amen po ba? So una, mahalin po natin si Lord ng buo at itanim po natin yan sa ating mga puso, yung kanya mga utos. At pangatlo, sa lahat ng oras, sa anak ay ituro. Ayan po. No. Sabi ni Lord, ituro nyo yun sa inyong mga anak, sabihin nyo sa kanila kahit nasa bahay kayo o naglalakad kayo sa daanan. Kahit matutulog na o kaya naman paggising nyo sa umaga. Isa lang pong ibig sabihin po nito. Yung mga utos po ni Lord ay atin pong ituro sa ating mga anak sa lahat ng oras. Hindi po ito yung every second po na wala na kayong ibang sasabihin, hindi na kayo makakapagsaing o kaya habang nagsasaing po kayo, nagpipreach po kayo. Hindi po yun. No? Yung ano po kasi natin ngayon is more on practical tayo na kung saan may nabasa tayo na utos ni Lord nandyan sa ating puso at yun yung ating sinishare sa ating mga anak. Di ba? Tama po ba? Halimbawa po nito, nakita po ninyo na inyong anak ay kumuha ng 50 pesos sa inyong wallet. Nak, bakit mo kinuha yung 50 pesos? Bibili po kasi ako ng Robux. Ayan, no. Sino, may mga anak ba, mga maliliit pa, no?
May mga anak, yung anak ko po kasi ay mahilig sa Roblox, no? Nagro-Roblox po siya. Hinayaan ko lang po siyang maglaro, pero mayroon pa rin naman limitations. Kasi sa Roblox po kasi mayroon kasi silang parang creative na kung saan na ano talaga yung natetest yung creativity ng mga bata at saka sa Minecraft. And then humihingi po yan minsan sa akin ng 50 pesos pa, pwede pa ano ako ng 50 pesos. Bakit sa mura kunin yan? Mabili pa akong Robux kasi may karoon gusto pong i-anong skin. Pero ang kagandahan po sa akin anak, pag hindi naman araw-araw, humingi, ano? Alam naman niya yung capacity. Pag sinabi mong, nak, wala po tayong pera ngayon, no? May parating akong pera, God, in God's time, parang gano'n. So, po pwedeng yun ang moment. No? So, hindi po, ibig sabihin po nito ay hindi naman yung tipong wala na kayong ibang gagawin kundi mag-usap na lang at mangaral simula umaga hanggang gabi naglalakad kayo, kundi in everything you do at nandun yung salita ni Lord sa puso mo na maaari mong i-share, nak, sa susunod magpaalam ka ha. Huwag kang kukuha ng pera kasi bawal yan or masama yan. Sabi ni Lord, thou shall not steal. Ayun po. So sa mga ganun pong mga pagkakataon, pinapaalala po natin or atin pong itinuturo sa ating mga anak yung utos ni Lord. Ayan po. No? So ituro po natin, nasa bahay man tayo, naglalakad, matulog, or in other words, sa lahat ng oras, sa anak po ay ituro ito. Pang-apat po at panghuling utos na nandun po sa ating verses po is alalahanin na walang hinto. Alalahanin na walang hinto. Ang hirap po mag-rhyme, no? Ayan. Pag sinabi natin consistent dapat, huwag titigilan. Pag nare-realize mo na parang nagkakaroon na ng sobrang gap, balikan mo na lang ulit. No? Alalahanin na walang hinto. Dahil sabi dito, isulat at italin nyo yun sa mga kamay at noo nyo para lagi nyong maalala. Wow. Naglalakad ka, ano lang po ito hindi ito literal na may susulat nyo talaga yung utos ni Lord sa noo. Parang pinapahiwatig lang po nito na kapag nagkikita kayo sa bahay, di ba? Pag may nakasulat or mayroong bagay dito sa noo, kapansin-pansin siya. Pag magtatrabaho kayo, titingin kayo sa inyong kamay, kapansin-pansin siya. Kaya nga sabi, isulat at italin niyo yun sa mga kamay at noo nyo para lagi nyong maalala. So ibig sabihin, inaano lang ni Lord dito na kailangan natin or wag nating kalilimutan yung mga utos ni Lord. Bakit po? Bakit hindi dapat kalimutan? Dahil pag kinalimutan po natin ang utos ni Lord, ano po ang matitira sa atin? Utos ni? Ayan po. Dahil pag halimbawang nasidyus ka or merong si juicer, no? Si juicer, ano si juicer? Halimbawa, naka-maintenance ka na. No, naka-maintenance ka na. Sabi ni Doc, iwasan mo na yung mga matatabang mga bagay na yan. Mga mamantika. Ayan. Nagpunta kayo sa party o kaya year-end party. Ang sasarap, kare-kare, litsyong kawali, litsyong paksiw. Sarap-sarap. No, sa mga ganung pagkakataon, yung instructions ng doktor, pag kinalimutan po natin or nakalimutan, tama ba? Pag nakalimutan po natin or sinadya po nating kalimutan, ano po ang gagawin natin? Yung tawag ng ating laman ang masusunod. Yung tawag po ng ating laman. So, ayan, ang sarap-sarap, kain ka, oh. Nag-second plate pa. Ganun, kasi parang nabitin. Kaya ano po ang mangyayari? Yung consequences po nun ang susunod na 160/100. Nag-180 pa kasi nag-inom pat soft drinks. Nag-acid reflux. Heartburn. Ayan, oh. So, nag-ano na yung mga ganun po. Pasensya na po kayo kasi ganun po talaga kapag may maintenance na at high blood, mostly nakaka-relate na sa mga ganun na bagay. No? So, tandaan po natin dahil ang mga instructions po na ito, ang mga utos ni Lord, alam po natin sa ating puso,
yan po ay magbibigay sa atin ng magandang, tahakin po ba? No? Hindi tayo ipapahamak niyan. Kaya alalahanin po natin ito ng walang hinto. So tandaan po natin, kung gusto po natin na yung mga anak natin, no, pati na rin tayo, syempre dahil yung mga magulang natin, inutos na rin, kumbaga pinaalala sa atin at itinuro sa atin ito, then kailangan po nating tandaan na ang utos ni Lord ay dapat sundin. Next slide po. Yan. So kung kasaganahan ng anak ang nanaisin, utos ni Lord ay dapat sundin upang. Ayan. Biyaya ay tamuhin. Wow. Ang hirap talaga mag-rhyme, no? Pero praise God dahil ay yung effort mo na magano. Pero ang kagandahan po kasi ng ganitong structure, mas madali siyang matandaan. Ayan, di ba? Pag may mga rhyme, kaya nga, bahay, kubo, kahit munti. Alaman dito. Sari-sari. Di ba mas madali siyang tandaan kasi may rhyme. So, biyaya ay tamuhin. Yun po yung nasa verse 1 to 3. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ito ang utos or instructions at rules na binigay ni Lord na inyong Diyos sa akin para ituro sa inyo. Sundin nyo ang mga ito sa lupaing pupuntahan at sasakupin nyo para habang buhay kayong magkaroon ng takot, pati ang mga anak at apo nyo kay Lord na inyong Diyos. Sumunod kayo sa mga utos para mabuhay kayo na matagal. Kaya Israel, makinig kayo at sundin nyo itong mabuti para maging maayos ang buhay nyo at dumami kayo ng todo sa mayaman at sa ganang lupain. Yan ang promise ni Lord na Diyos ng ancestors ninyo. So ano ba yung mga biyaya na yan? Ano yung mga biyaya ito na binanggit ni Lord sa mga Israelites na yan noong panahon na yan? So unang biyaya, magkaroon ng takot kay Lord. Para habang buhay kayong magkaroon ng takot, pati ang inyong mga anak at apo nyo kay Lord na inyong Diyos. Okay po yung takot na term dito o yung word na takot, hindi po yan yung nararamdaman ninyo pag nanonood kayo ng horror movies. Hindi po yan yung pag mayroon kayong naglalakad kayo sa madilim na lugar, tapos may humuhuni, ganun, tapos makakaramdam kayo ng takot. Hindi po yan yung takot. No? Kundi yan yung fear out of respect. Like for example, you love your father, you love your mother, you love your daughter and your sister and everyone else, matatakot kang gumawa ng masama para sa kanila. I mean, ikasasama nila. Yun po yung term na magkakaroon ng takot. So, ibig sabihin po nito, magkakaroon ng takot kay Lord. In a way na kung saan, pag nasi-Diyos po tayo, we fear na masaktan natin si Lord pag ginawa natin yung mga bagay na ayaw niyang gawin natin. So yan po yung takot na term na yun. Magkakaroon po ng takot yung ating mga anak, apo, dahil yung utos na ito ay ating ipapamana sa kanila. Pangalawa, mabuhay na matagal. Sino po ba dito ang ayaw mabuhay ng matagal? Patingin nga sa mga mata nyo. Sa mata daw nakikita ang sagot. Sister. Ayan po, So, mabuhay ng matagal. Para habang buhay kayo magkaroon ng takot, pati ang mga anak at apo ninyo, kay Lord na inyong Diyos, sumunod kayo sa mga utos para mabuhay kayo ng matagal. Tama ba? Tama po ba? Practical po tayo. Utos nilang, sabihin na lang natin, kasi mostly, pagdating sa buhay, mas malapit pong sample is yung about sa doktor or sa health natin. Yan. May sakit na po kayo. Sabi ng doktor sa inyo, huwag nyo nang gawin itong mga bagay na ito dahil bawal na sa inyo. Pero hindi nyo sinunod. Ano po mangyayari? Mas mapapaikli yung buhay. Ganon din po yun. Kapag hindi natin sinunod ang utos ni Lord, ano po mangyayari sa buhay natin? Dahil kung si Lord ay mabuti at hindi mo sinunod si Lord,
into goodness, you go to evil. At ang gusto sa atin ng evil ay kabaliktaran ng gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, mabuhay tayo ng matagal. At syempre, kabaliktaran nun, ang gusto naman ng evil. Ang hindi tayo mabuhay ng matagal. So yung mga utos na ito, pag sinunod po natin yan, kaya pansinin po ninyo, may mga nabubuhay talaga ng napakatagal during that time sa kanila, sa mga taga-sunod ni Lord. Dahil every instructions na inaano po sa kanila is talagang sinusunod po nila. No, pero syempre sa ating panahon ngayon, marami ng mga factors at saka na nakaka-affect. Hindi po ako magbibigay ng research or ng any ng mga correlations at kung ano pa. So, ganun po kasi, sa panahon natin ngayon, mas marami na talagang mga bagay na nakaka-apekto sa ating kalusugan. Pero syempre, kung susundin natin si Lord, yung buhay natin is kung ano yung pinakamahabang buhay na nasa statistics ngayon is kaya nating i-achieve dahil alam ni Lord na sa Kanya salita yan. Hindi po nagsisinungaling si Lord. Pag sinunod po natin si Lord, yung biyaya na yan na kung saan ang mahabang buhay ay matatamo po natin. Pangatlo, ayan. Sino ba ang ayaw ng maayos na pamumuhay? Sino ang namumuhay ngayon sa kaguluhan? Magulo ang utak, magulo ang isip, magulo ang lahat, pati trabaho at kung ano pa. Tandaan po ninyo, si Lord po ang kasagutan dito. Sundin po natin si Lord. Sundin po natin si Lord at yung maayos na pamumuhay po ay ating maaatim po yan. Yan po yung kanyang promise. Kaya Israel, makinig kayo at sundin nyo itong mabuti para maging maayos ang buhay nyo. Hindi po yung magulo ay yung may mga batang maingay sa bahay na makukulit. It's a blessing po dahil bata po sila kaya makulit po sila. Pag hindi po makulit ang inyong mga baby, hindi po sila nagsisigawan, hindi po sila baby. Baka sila po ay boss baby na. Ayan, Pag napanood niyo po yung boss baby, makikita po ninyo yung mga baby nagsasalita, nagtatrabaho, nakatuksido at kung ano pa. Yun po ang mas nakakatakot. So pag ang baby po natin naglalakad-lakad, ang kinalat yung alam mo yung isang tray ng laruan, binubo, tapos may kukunin lang na isang laruan doon. Parang ganun. Parang, ang kulit, Kulit, Ganun talaga ng mga bata kasi po yan. So, normal lang po yun. Maayos ang pamumuhay. So, ito po ay isa sa mga biyaya na kung saan maatim po natin once po na sinunod po natin yung mga utos ni Lord. At panghuli po nito, ayan, dumami ng todo. Ayan, siguro, ang dumami po ng todo na ito ay para sa mga Israelites. Para sa mga Israelites. Ayan po. Kaya Israel, ayan po, nakadirekta po sa kanila. Kaya Israel, makinig kayo at sundin nyo itong mabuti para maging maayos ang buhay nyo at dumami kayo ng todo sa mayaman at saganang lupain. Bakit po? Kasi nga, sa kapanahunan nila noon, kapag ang isang tribe ay dumarami, ibig sabihin, lumalakas sila. Tama po? Lumalakas po sila. Kaya ang community or population noon ay isa ring basihan ng power. So kaya po sabi ni Lord, kapag kayo ay sumunod sa aking utos, kayo ay dadami ng todo. At syempre, hindi lang po population po yan. Yan yung term na increase na kung saan applicable po sa atin. Applicable po sa atin. Sundin natin si Lord. Ayan po, applicable po ito sa akin dahil ginagawa ko po yung mga bagay kay Lord, hindi dahil sa responsibility ko ito na binigay sa akin. For example, as musician, hindi dahil ginagawa ko po yun as musician, binigyan ako ng time na mag-speak. Hindi po dahil sa speaker ako at gagawin ko po yun.
kundi dahil it's a privilege na pinagkaloob sa akin to serve Him. No, to serve Him. Sinusunod ko po yung utos ni Lord, pero syempre may mga pagkakataon na hindi naman po ako yung tipong hindi nagkakamali, kundi nagkakamali din naman. Pero si Lord ay mahaba po yung kanyang pasensya at yung kanyang pagpapatawad. No? Maano po yung kanyang grace. At syempre yung pagsunod ko po kay Lord, may biyaya po yun. Increase po. Pag sinabing increase, magiging specific lang po ako ha. From below 10K na salary, nag-increase ka into 20 plus hanggang sa basta nag-increase na, no? So yun po yung increase na sinasabi, dumami or mag-increase ng todo. Hindi lang po sa financial needs natin, pati na rin sa inyong kalusugan, nag-i-increase yung inyong immune system, nag-i-increase yung inyong whatever na health na meron kayo, pati na rin sa inyong family, nag-i-increase yung love, yung caring, yung respect, at kung ano pa. Pagdating sa trabaho, nag-i-increase, nagiging productive, at syempre, nag-i-increase ang inyong mga friends and co-workers, at marami pang mga bagay po ang tinutukoy dito na sinasabing increase. So ito po yun, yung sinatawag natin na dumami ng todo, no? Increase. So kung kasaganahan ng anak ang nanaisin, una, utos ni Lord ay dapat sundin upang biyaya ay tamuhin. Ayan po ha. So again, our title mismo ng ating sa ating next slide. Ayan po. Kasaganahan ng anak, tandaan po natin, sa instructions po ni Lord natin mahahanap. So yung instructions ni Lord, yan po yung ating sabihin sa kanila at sa ating ipaalala na itanim nila sa kanilang puso at isipan. Dahil alam po natin na kapag nandyan po sa kanilang puso yun, yun po ay lalago at mamamana from generation to generations. Tayo po ay yumuko. Kami, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat dahil ang inyong salita ay parating nandyan at naggagabay sa amin. Kami man, Panginoon, ay nalugmok. Kami man, Panginoon, ay nalagay sa mga alanganin ang inyong mga salita at promises sa amin, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us, that by your stripes we are healed, Panginoon. Alam po namin na yun po magpapalakas sa amin. There is a miracle in your word. At kung may mga bagay man, Panginoon, kaming nararanasan at nararanasan pa rin po namin hanggang ngayon, we believe, Lord God, that there is a right moment, and we believe, Lord Jesus, that you have meron ka pong plano, Panginoon. Meron pong dapat mangyari na kung saan nangyayari, Panginoon. Tulad nga po ng panalangin ni Lord Jesus, Panginoon, let your will be done, Lord, and not our will, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nandito at sa online, Lord, ang buhay namin, ang aming family, aming mga anak, mga kapatid, pamilya namin, Panginoon. Kayo po ang siyang mag-bless sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. To God be the glory.